Ang gabing iyon sa Beijing ay kasing lamig ng ultimatum na handaan ang dalhin ni Zheng Wei sa Maynila. Buwan ng Pebrero, 2026 noon, at siya, kasama ang buong bansa sa likod niya, ay naniniwala na hawak nila ang buhay ng isang mas bata pang bansa. Ngunit hindi nila alam na ang tabak na akala nila'y pinahihigpitan nila para sa iba ay nakasuksok na sa kanilang sariling kapalaran. Ginamit ng China ang kanilang estratehikong partnership sa nakalipas na 30 taon upang lumikha ng isang leverage. Isang tahimik na ultimatum ang ipinadala sa Pilipinas upang agad na bawasan ang militar na kooperasyon sa kanluran at sa halip ay dagdagan ang pag-angkat ng armas mula sa China. Sa paningin ni Zheng Wei, isang batang analista sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, ang Pilipinas ay walang pinagkaiba sa isang masunuring baka sa gatas, kaunting presyon lang at agad silang luluhod. Ngunit ang nalalapit na paglalakbay niya sa Maynila ay magpapaharap sa kanya sa isang nakakagulat na katotohanan. Ang bansang iyon na palaging minamaliit ng mga sino na tulad niya ay lihim na naghasa ng sarili nitong talim sa mahabang panahon. Ngayon, ang sitwasyon ay ganap ng nabaliktad. Sino talaga ang mas nangangailangan kanino? Sa mismong sandaling ito, bubuksan ang kurtina na nagtatago sa mahalagang oras na iyon. Ang buong meeting room ay nagtawanan sa sinabi ni Makiang, direktor ng Asian branch ng Ministry of State Security. Ang mga Pilipino ay sadyang simple, kailangan lang maghasik ng kaunting pangamba sa kanilang seguridad sa West Philippine Sea kasama ng Estados Unidos. At kusang loob nilang ihahatid ang lahat sa hapag. Ang lihim na pagpupulong ay bigla ang tinawag ng 3 ng madaling araw at si Zheng Wei ang pinakamalakas na tumawa. Napakalinaw nito dahil ang Pilipinas ay isang bansa sa ilalim ng kanilang impluensya. Nung nakaraang taon ay ganoon din. Sa tuwing pinapayagan ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos na dumaong, kailangan lang nating lumikha ng kaunting presyon sa ekonomiya sa mga ruta ng kalakalan at agad silang magpapahinahon. Napakawalang muwang, di ba? Pahayag ng Strategic Planning Director mula sa Central Military Commission. Walang muwang, iyon ang pinakatamang salita. Tumango si Zheng Wei bilang pagsang-ayon. Ang kanyang lolo, isang dating sundalo na lumahok sa isang labanan sa hangganan noon, ay minsang nagsabi, "Palagi kong iniisip na ang mga Pilipino ay lubos na mapagpasalamat, ngunit hindi ba't panahon na upang ipakita nila ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng konkretong aksyon?" Tama si Makiang. Tumapik sa kamay si Vice Minister Zhao bilang suporta. Ito ay isang bansang lubos nating tinulungan. Panahon na upang matanggap natin ang nararapat na pagpapasakop. Binuksan ni Vice Minister Zhao ang kanyang laptop. Sa screen ay lumitaw ang isang linya ng teksto. Estratehiya ng Timog na pagkakaibigan sa pagitan ng mga isla 2026. Sa pagkakataong ito, mas magiging agresibo tayo. Ang layunin ay pilitin ng Pilipinas na gumawa ng isang tiyak na pagpipilian, ganap na panig sa atin o harapin ang hindi masukat na kahihinatnan. Ngumisi si Makiang at nagdagdag ng isang makahulugang pangungusap. Sa madaling salita, hindi natin kailangan ng pantay na kaalyado. Kailangan natin ng ganap na katiyakan. Ang isang pangalawang Cambodia sa katimugang bahagi ay magiging perpektong pananggalang. Wow! Humanga si Zheng Wei. Sapat yan para punan ang depisit sa budget ng ating depensa. Eksakto. Ngumiti si Makiang ng may pagmamalaki. Ang Pilipinas ay isang bansang mabilis na yumayaman. Ang Jollibee, San Miguel, Ayala Corp. ay kumikita ng malaki. Ngunit ang kanilang seguridad ay nakasalalay pa rin sa ating pahintulot. Hindi ito patas. Oo, lubos akong sumasang-ayon. Dagdag ng isang kasamahan mula sa Shanghai. Kami sa malalaking lungsod ay nagtatrabaho ng husto upang magbayad ng buwis, habang ang mga Pilipino ay yumayaman ng komportable. At ang lahat ay dahil sa katatagan na ibinibigay natin sa buong rehiyon. Muling umalingaw-ngaw ang silid sa pagtawa ng may pagmamayabang. Isang pakiramdam ng pagmamataas ang gumapang sa puso ni Zheng Wei. Wei, ikaw ang pinakaangkop na tao. Inabot ni Vice Minister Zhao ang isang folder sa kanya. Galing ka sa pamilya ng militar, eksperto ka sa Pilipinas, at higit sa lahat, palagi mong inuuna ang interes ng China. Binuksan ni Zheng Wei ang folder. Ang unang pahina ay may nakabold na teksto. Siguraduhin na ang Pilipinas ay sumusunod sa estratehikong landas ng China.
gamitin ang lahat ng pakinabang sa negosasyon at basagin ang kanilang pagmamataas. Dagdag ni Makiang, ipakita sa kanila na kung wala ang China, hindi sila makatagal ng kahit isang araw. Huwag kang mag-alala, sagot ni Zheng Wei ng may kumpiyansa. Nagtrabaho ako sa Pilipinas ng 2 taon. Lubos kong naiintindihan ang kanilang psikolohiya. Kaunting pananakot lang at guguho sila, lalo na ang kasalukuyang pamahalaan ay madaling manipulahin. May nagsabi, ang kanilang paglago ng ekonomiya ay bumabagal at napakalaki ng panloob na presyon. Kailangan lang nating gamitin ang baraha ng seguridad sa Estados Unidos at hindi sila makakatanggi. Siyempre, ngumiti si Zheng Wei. Sa media ng Pilipinas, hindi rin kakaunti ang mga tinig na sumusuporta sa atin. Kailangan lang nating ipahiwatig na hindi natitiyakin ng ating South China Sea Fleet ang kaligtasan ng kanilang mga mangingisda. Manginig sila tulad ng dahon sa hangin. Nga pala, dagdag ni Vice Minister Zhao. Ang pangalan ng operasyong ito ay Southern Island Friendship Belt. Haha. Malakas na tumawa si Zheng Wei. Perpekto, ang pag-aalaga sa masunuring tupa, isang napakaangkop na imahe para sa Pilipinas. Natapos ang pulong, lumabas si Zheng Wei sa pasilyo na may masiglang espiritu. Panahon na upang ipakita ang lakas ng China. Bumalik siya sa opisina at tiningnan ang litrato ng kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay isang sarhento sa isang labanan noong una. Lolo, kukunin ko ang utang na dapat nilang bayaran. Ipakikita ko sa kanila ang kadakilaan ng China muli. Kinagabihan, sa Daxing International Airport, turuan ang mga Pilipino ng isang aral. Ipinaghatid siya ng kanyang mga kasamahan ng may ganap na tiwala. Sumakay si Zheng Wei sa eroplano, mahaba ang biyahe, at sa buong panahon na iyon, isang perpektong plano upang bigyan ng presyon ang Pilipinas ang nabuo sa isip ni Zheng Wei. Una, patunayan na kung wala ang South China Sea Fleet, hindi magiging payapa ang kanilang mga mangingisda sa loob ng 24 oras. Pangalawa, palakihin ang banta mula sa Estados Unidos. Pangatlo, ilantad ang mga kahinaan ng pamahalaan ng Pilipinas, isang planong hindi maaaring maging mas perpekto. Nang dumating si Zheng Wei sa Maynila, madaling araw na. Ang Ninoy Aquino International Airport ay mukhang moderno, ngunit ngumisilang siya, isang marangyang panlabas. Kung wala tayo, lahat ng ito ay guguho. Dinala siya sa diplomatic lane at isang itim na luxury car ng embahada ang naghihintay. Ang driver ay isang Pilipinong matanda na nagtatrabaho sa embahada ng mahigit 20 taon at matatas magsalita ng Mandarin. Habang umaandar ang sasakyan papasok sa lungsod, nagkomento si Zheng Wei ng may kaunting pagmamataas. Maraming nagbago sa Maynila, ngunit sa tingin ko, ang diwa nito ay pareho pa rin. Tama ba, Manong Driver? Tiningnan siya ng driver sa rearview mirror at ngumiti ng may kahulugan. Sir, maraming nagbago sa labas. Ngunit sinasabi ng mga tao na ang pinakamalalim na pagbabago ay hindi nakikita ng mata. Kumunot ang noo ni Zheng Wei. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga kabataan ngayon, sir, sabi ng driver sa isang normal na tono. Gumagamit sila ng ating mga produkto, nanonood ng ating mga pelikula. Ngunit iba ang kanilang pag-iisip. Pinag-uusapan nila ang teknolohikal na autonomiya tungkol sa mga tatak ng Pilipino. Minsan naririnig ko ang mga eksperto na nag-uusap, hindi na nila pinag-uusapan kung sino ang nagpoprotekta kanino kundi kung paano sila makakatayo ng mag-isa. Ngumisi si Zheng Wei, iniisip na ito ay walang kabuluhang salita lamang. Isinulat niya sa kanyang isip, matinding nasyonalismo, maaaring samantalahin upang lumikha ng panloob na kaguluhan. Hindi niya napansin na ito ay isang banayad na babala. Pagdating sa hotel, agad niyang ipinadala ang kanyang unang ulat sa Beijing. Nakadating na sa Maynila, pinag-aaralan ng pampublikong opinyon. Tulad ng inaasahan, napakasensitibo nila sa mga isyu sa soberanya. Bukas ay planong pumunta sa Subic Bay upang masubaybayan ang magkasamang patrol. Agad na ipinadala ang tugon. Mabuti, ipakita sa kanila kung gaano sila umaasa sa atin. Itanim sa kanilang isip na kung tatalikuran sila ng China, matatapos sila. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Napakaganda ng Maynila sa gabi, ngunit para sa kanya, ito ay isang kumikinang na ilusyon lamang na umiiral sa ilalim ng katatagan ng China.
Bukas ay malalaman ninyo. Malalaman ninyo kung gaano kayo kawalang magawa. Malalaman ninyo na kung wala tayo, wala kayong silbi. Ngumiti si Zheng Wei nang may kasiyahan at natulog. Kinabukasan ng umaga, naghanda si Zheng Wei upang pumunta sa Subic Bay kung saan matatagpuan ang Philippine Fleet Headquarters at ang panimulang punto para sa mga aktibidad ng kooperasyon sa West Philippine Sea. Nais niyang makita mismo ang pag-asa ng Philippine Navy sa teknolohiya at suporta ng China upang maging batayan para sa nalalapit na negosasyon. Ngunit sa oras na iyon ay hindi niya lubos akalain na ang kanyang makikita sa Subic Bay ay magpapabago sa kanyang buong pananaw sa mundo. At haharapin niya ang isang katotohanan na pinakakinatatakutan ng China, na ang bansang palagi nilang itinuturing na walang muwang ay matagal nang nakalatag ang pakpak. Maaga pa, lumipad si Zheng Wei patungong Subic Bay. Direktang dinala siya sa command center ng Philippine Navy. Dito, sinalubong siya ni Colonel Jing, isang Chinese liaison officer. Maligayang pagdating, Mr. Wei. Narinig ko na ikaw ay isang espesyal na envoy mula sa Ministry of Foreign Affairs. Narito upang masubaybayan at suriin. Oo, kailangan ko ng tunay na datos para sa nalalapit na negosasyon, sabi niya. Dapat nating malaman ng eksakto kung gaano tayo kadepende sa Pilipinas. May kakaibang ekspresyon ang mukha ni Colonel Jing. Tungkol diyan, marahil ay mas mabuting ikaw mismo ang magmasid. Pumasok si Zheng Wei sa command center, isang malaking silid na may malaking screen na nagpapakita ng real-time na mapa ng West Philippine Sea. Sa simula, hindi niya maitago ang kanyang paghanga. Totoo nga ang ating teknolohiya, ang satellite at electronic reconnaissance system ng China ay kahanga-hanga, hindi ba? Sabi niya ng may pagmamalaki. Sa ganitong suporta, dapat ay may kaunting paggalang ang Pilipinas. Tahimik siyang dinala ni Colonel Jing sa isang auxiliary screen. Mr. Wei, nakikita mo ba ang target tracking system sa screen? Sa Beijing, iniisip nila na ang data na iyan ay pangunahing nagmumula sa ating mga satellite. Ngunit ang totoo ay, pinababa niya ang boses. 70% ng signal ay iniipon, sinusuri, at nililinaw ng mga ground radar station at signal intelligence system na binuo ng mismong Pilipinas. Kung wala sila, tayo dito ay parang bulag sa gitna ng dagat. Napahinto si Zheng Wei. Paano naman ang gastos? Nagpapatrolya tayo ng magkasama upang tulungan sila, hindi ba? Itinuro ni Colonel Jing ang daungan sa pamamagitan ng malaking salamin. Nakikita mo ba ang ating mga barko na sinusuportahan ng gasolina at pinapanatili? Palagi nating iniuulat sa Beijing na ito ay isang friendly support. Ngunit sa totoo lang, nagbabayad tayo para sa bawat serbisyo mula sa mga pantalan, pilotage, hanggang sa bawat litro ng langis sa komersyal na presyo. Ang totoo, sa bawat patrol na tulad nito, kumikita ang Pilipinas ng malaking halaga mula sa atin at hindi tayo ang nagbibigay ng pabor sa kanila. Hindi maaari, hindi makapaniwala si Zheng Wei sa kanyang naririnig. Pinoprotektahan natin ang magkasanib na interes, ngunit napakatitiyak nila sa kanilang mga kalkulasyon. Ngumiti si Colonel Jing ng may kapaitan. Sa totoo lang, kaibigan ko, sa simula ay nagulat din ako. Akala natin, kinokontrol natin sila. Ngunit sa totoo lang, nakikilahok tayo sa isang pantay na partnership na walang sino man sa Beijing ang gustong aminin. Kailangan natin sila upang mapanatili ang impluensya at harapin ang Estados Unidos sa rehiyon. Kung aalis tayo, maaapektuhan ang buong estratehiya natin sa South China Sea. Kailangan natin ang Pilipinas, marahil higit pa kaysa kailangan nila tayo. Labis na nagulat si Zheng Wei. Ito ay ganap na salungat sa kanyang naririnig sa Beijing. At may isa pa, dagdag ni Colonel Jing. Nakita mo na ba ang mga armas ng militar ng Pilipinas? Hindi ba't ginagamit pa rin nila ang mga lumang kagamitan ng China? Ngumit si Colonel Jing. Iyon ay kwento ng 10 taon na ang nakakaraan. Ngayon, mayroon silang mga kagamitan na mas mahusay kaysa sa atin. Lalo na ang bagong henerasyon ng Coastal Anti-Ship Missile System na may napakataas na asymmetric warfare capability kahit tayo ay kailangan mag-ingat. Kinabukasan, binisita ni Zheng Wei ang Clark Global City Tech Park. Ang kanyang nakita doon ay lubos na nakagulat sa kanya. Ang mga batang inhinyero ng Pilipinas
ay nagpapatakbo ng mga assembly at testing line para sa mga chip, nagde-develop ng mga drone system at cyber warfare software ng may nakakagulat na kumpiyansa. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay isa na ngayon sa mga nangungunang puwersang militar sa rehiyon, sabi ng isang Pilipinong liaison officer sa Mandarin. Mayroon silang kakayahan sa cyber warfare at information warfare na sapat upang paralisahin ang command system ng kalaban sa mga unang oras ng isang labanan. Ngunit ang banta mula sa Estados Unidos? Ngumiti ang liaison officer. Siyempre, iyan ay isang banta, ngunit naghahanda rin kami. Air Defense System, Remote Sensing Satellites, mayroon kaming lahat. Pinili ng Pilipinas ang kapayapaan, ngunit handa kami palagi para sa digmaan. Nagsimulang makaramdam ng hindi komportable si Zheng Wei. Hindi ito ang imahe ng isang atrasadong bansa na kanyang inakala. Kinagabihan, nagkaroon siya ng pulong sa isang retiradong general ng China na nakatira sa Maynila. Hiniling nito na huwag banggitin ang kanyang pangalan at ikinuwento sa kanya ang mas nakakagulat pa. Kaibigang Wei, sasabihin ko ng diretsyo, kung masyado tayong magpapapresyon at ang Pilipinas ay kakampi sa Estados Unidos, sino ang mas malulugi? Siyempre, ang Pilipinas, hindi ang China. Anong batayan? Una, mawawalan tayo ng isang mahalagang estratehikong partner sa ating pintuan. Pangalawa, magkakaroon ng Estados Unidos ng napakagandang jumping board upang pigilan tayo. Pangatlo, mawawalan ng tiwala sa atin ang ating mga kaalyado sa ASEAN. Pang-apat, mawawalan tayo ng malaking merkado para sa ating mga produkto. Ngunit kailangan tayo ng Pilipinas sa ekonomiya. Tumawa ang general. Ang GDP ng Pilipinas ay lumalaki sa isa sa pinakamabilis na rate sa mundo. Ang kanilang militar na lakas ay nalalampasan din ang maraming bansa sa rehiyon. Handa na silang mag-iba-iba. Ginawa na nila iyan sa loob ng maraming siglo. Umiikot ang ulo ni Zheng Wei. Kaya bakit palagi nating iniisip na ang Pilipinas ay umaasa sa atin? Dahil mas madaling isipin iyan, sabi niya habang nagsisindi ng sigarilyo, ang paniniwala na mahina ang Pilipinas ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam na tayo ay kailangan. Ngunit nagbago na ang realidad. Ang Pilipinas ay naging ating kakumpetensya. Kakumpetensya? Alam mo ba ang tungkol sa kanilang industriya ng depensa? Alam mo ba kung bakit maraming bansa sa Africa at Timog Silangang Asya ang bumibili ng armas sa Pilipinas at hindi sa Tsina? Dahil mas mura, mas mabilis ang paghahatid, at naglilipat din sila ng teknolohiya. Isang bagay na hindi natin ginagawa. Pagbalik sa hotel, labis na nalito si Zheng Wei. Ang kanyang nakita ngayon ay napaka-ilogikal. Kailangan niyang magsulat ng ulat sa Beijing, ngunit hindi niya alam kung ano ang isusulat. Hindi niya maaaring isulat na ang Pilipinas ay hindi isang walang muwang na bansa. Sa huli, isinulat niya, natapos na ang pagmamasid sa Subic Bay. Ang antas ng autonomiya ng Pilipinas ay mas mataas kaysa sa inaasahan, kailangan ng karagdagang pagsusuri. Ngunit sa kanyang isip, ay umalingaw-ngaw pa rin ang mga salita ng retiradong general. Kung pipilitin natin sila, ang China ang malulugi. Totoo ba iyon? Totoo ba na ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan sa mahabang panahon ay isang kasinungalingan lamang? Sa labas ng bintana, maliwanag pa rin ang mga ilaw ng lungsod ng Subic Bay. Sino ang mas nangangailangan kanino? Ang tanong na iyon ay umiikot sa kanyang isip at nagsimula siyang matakot kapag iniisip ang pakikipagpulong sa mga opisyal ng Pilipinas sa Maynila kinabukasan. Anong baraha ang kanilang lalaruin? Malinaw na sa Beijing, itinuturing silang walang muwang. Kaya bakit ngayon ay natatakot siya sa kanila? Kinabukasan ng umaga, pumunta si Zheng Wei sa Department of National Defense. Makikita ang kadakilaan ng gusali ng pamahalaan ng Pilipinas mula sa malayo. Paglabas ng taxi, pinakalma niya ang sarili. Ngayon, kailangan kong manatiling kalmado, kalimutan ang pagkabigla kahapon. Kailangan pa rin tayo ng Pilipinas. Gayunpaman, pagpasok sa conference room, muli siyang nalito. Ang komposisyon ng panig ng Pilipinas ay hindi tulad ng kanyang inaasahan. Ang Undersecretary in Department of National Defense, Lieutenant General Romeo Romy Diaz, at ang Director in Department of External Relations in Department of National Defense. Ito ang mga tao na kanyang inaasahan,
ngunit ang problema ay nasa mga taong nakaupo sa tabi nila. Ang Director ng Defense Product Export mula sa Department of Trade and Industry, ang Director ng Institute of Space Technology mula sa Philippine Academy of Science and Technology, at dalawang lalaki na nakasuot ng civil clothes na hindi malaman kung sino. Maligayang pagdating, Mr. Wei. Bati ni General Diaz sa Filipino. Gusto mo ba ng kape? Ah, oo, salamat. Habang humihigop ng kape, nagtaka si Zheng Wei kung bakit napakaraming tao mula sa iba't ibang kagawaran. Ito ay isang negosasyon tungkol sa estratehikong patakaran. Bakit narito ang Director ng Institute of Space Technology? Diretsuhin na natin ang usapan. Nagsimula si General Diaz. Narinig ko na hinihingi ng China na limitahan natin ang ating relasyon sa iba pang mga partner. Oo, tama yan, sabi ni Zheng Wei ng may katiyakan. Ang Pilipinas ay isa ng maunlad na bansa at ang pagpapakita ng pagkakaisa sa patakaran sa isang komprehensibong estratehikong partner ay makatwiran, hindi ba? Ngumiti si General Diaz. Makatwiran ay isang napakagandang salita. Kung gayon, mag-usap din tayo ng makatwiran. Sumenyas siya at agad na binuksan ng isang assistant ang malaking screen. Sa screen ay lumabas ang isang komplikadong chart. Ito ay isang pagsusuri ng mga benepisyo at pagkalugi para sa parehong bansa, Pilipinas at China, mula sa kasalukuyang relasyon, paliwanag ng direktor mula sa Department of Trade and Industry. Tulad ng iyong nakikita, ang mga estratehikong at pang-ekonomiyang benepisyo na natatanggap ng China ay napakahalaga. Teka, itinaas ni Zheng Wei ang kanyang kamay. Tinitiyak namin ang katatagan ng rehiyon para sa inyo. Ano ang natatanggap namin? Una, ang pagkakaroon ng isang matatag na partner sa Timog ay nakakatipid sa China ng humigit kumulang $30 bilyong bawat taon sa gastos sa seguridad sa hangganan. Itinuro niya ang chart gamit ang laser pointer. Pangalawa, ang Bilateral Trade Agreement ay nagbibigay ng surplus sa China na umaabot sa $15 bilyong bawat taon sa average. Pangatlo, ang katatagan ng maritime route sa pamamagitan ng West Philippine Sea kung saan malaki ang kontribusyon ng Pilipinas sa pagtiyak ng seguridad ay tumutulong sa mga produkto ng China na makarating sa buong mundo. Ang mga numero ay patuloy na lumabas. Sinubukan ni Zheng Wei na isulat ngunit hindi niya masundan. At higit sa lahat, ipinagpatuloy ni General Diaz. Ano ang mawawala sa China kung lumala ang relasyong ito? Tumayo ang direktor mula sa Philippine Academy of Science. Hayaan akong magpaliwanag. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nagpapatakbo ng 3 remote sensing satellite ng independyente. Ibinabahagi namin ang piling impormasyon sa China. Kung huminto ang kooperasyong ito, lumipat ang screen sa satellite imagery ng West Philippine Sea, mawawalan ang China ng 40% ng kakayahang masubaybayan ang aktibidad ng U.S. Navy sa real-time. Upang palitan ang kakayahang ito, kailangan ninyo ng hindi bababa sa $5 bilyong. Ano? Napahinto si Zheng Wei. May kakayahan ang Pilipinas na ganoon? Hindi kami umupo lang, sabi ni General Diaz. Sa tuwing may teknolohiya na hindi namin maabot, idinidevelop namin ito mismo. Ngayon, sa ilang larangan, nauuna pa kami sa inyo. Isa sa 2 lalaki na nakasuot ng civil clothes ang nagsalita. Ako, si Engineer Leo Mendez, CEO ng Maharlika Tech. Alam mo ba ang tungkol sa aming Coastal Radar Surveillance System at Integrated Command System na binuo namin mismo, na may kakayahang masubaybayan ang bawat paggalaw sa rehiyon nang hindi umaasa sa data ng China? Oo, narinig ko, sabi niya. Nag-export din kami ng teknolohiyang ito. Pinipili kami ng mga partner hindi lang dahil sa presyo kundi dahil naglilipat kami ng teknolohiya at pinapayagan silang magkaroon ng mastery. Hindi iyan ginagawa ng China, di ba? Dagdag ng pangalawang lalaki. Ako si Captain Benjo Reyes, head ng Arrow Drone Systems. Ang aming drone system ay napakapopular sa Aprika, mas epektibo at mas mura kaysa sa produkto ng China o Estados Unidos. Lubos na nagulat si Zheng Wei. Kaya ano ang gusto ninyong sabihin? Tiningnan siya ni General Diaz ng seryoso. Napakasimple. Ang relasyon ng China at Pilipinas ay hindi na isang relasyon ng nakatatandang kapatid. Ito ay isang mutual dependence relationship. Kailangan namin ng China, ngunit kailangan din ng China kami.
Ngunit ang banta mula sa Estados Unidos, nasingit ang Director ng Department of External Relations ng Department of National Defense. Sa totoo lang, kung may digmaan sa Estados Unidos, kaya naming labanan. Ang problema ay ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. At kahit sa problemang iyon, huminto siya at tumingin kay Undersecretary Diaz. Tumango si General Diaz ng impormal, kung magpasya ang Pilipinas na baguhin ng malaki ang aming patakaran sa depensa at imbitahan ang iba pang mga malalaking kapangyarihan na magtatag ng logistic facilities, kailangan lang namin ng 6 hanggang 12 buwan upang gawin iyon. Umiiral pa rin ang pagpipiliang iyon, hindi lang namin ito pinipili. Nagulat si Zheng Wei. Ito ay isang pagtataksil sa kanilang partnership, kaya hindi namin iyan ginagawa. Ngunit kung tatalikuran kami ng China, naging malamig ang tingin ni General Diaz, wala kaming ibang pagpipilian. Walang ingay ang silid. Hindi namin gusto ang komprontasyon, ipinagpatuloy ni General Diaz. Pinahahalagahan din namin ang relasyon ng kapatiran, ngunit tumatanggi kaming pilitin ng unilaterally. Pilitin? Galit na sabi ni Zheng Wei. Ginagabayan namin kayo. Kung gayon, bumalik na kayo. Sa isang sandali, tila huminto ang buong silid. Ano ang sinabi mo? Kalmadong inulit ni General Diaz. Kung hindi kayo masaya sa aming pagiging partner, bumalik na kayo. Hindi namin kayo pipigilan. Ito ay para sa inyo, Mr. Wei. Ibinigay ni General Diaz ang isang folder ng dokumento. Ito ang aming contingency plan kung masira ang estratehikong relasyon. Ang code name ay Operasyon, Timog na Sariling Kakayahan. Nanginginig na kinuha ni Zheng Wei ang folder. Pagkatapos basahin ang unang pahina, halos hindi siya makahinga. Phase 1, I-activate ang buong multilayer defense system. Phase 2, magtatag ng isang independenteng alyansa sa seguridad kasama ang mga bansa sa Quad Group tulad ng Estados Unidos, Japan, India, Australia at mga tradisyonal na partner tulad ng Russian Federation. Phase 3, kung kinakailangan, muling iposisyon ang estratehiya sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga bagong security partner sa teritoryo ng Pilipinas. Hindi siya makapagsalita. Ibig sabihin, naghanda din kami, sabi ni General Diaz. Gusto naming sumama sa China, ngunit kaya rin naming mag-isa. Dagdag pa ni Mr. Mendez mula sa Maharlika Tech, nagtatalakayan kami ng kooperasyon sa depensa sa India, Japan at Australia. Ang isang bagong istruktura ng seguridad na walang China ay ganap na posible. Dagdag pa ni Mr. Reyes, napaka-interesado rin ang Europa sa aming mga produkto. Dinidevelop namin ang mga ito ayon sa NATO standards. Lubos na nalito si Zheng Wei. Naniniwala talaga sila na kaya nilang mabuhay ng walang China. Ang aming panukala ay ganito. Pagtatapos ni General Diaz, pananatilihin natin ang kasalukuyang kooperasyon. Bilang kapalit, palalawakin natin ang teknolohikal na kooperasyon at palakasin ang pantay na estratehikong partnership. At iyon lang, wala nang iba pa. Ngumiti siya. Aminin na ang Pilipinas ay isang independyente at soberanong partner. Nakikipagtulungan kami sa inyo, hindi nagmamakaawa. Natapos ang pulong. Lumabas si Zheng Wei sa gusali na may walang laman na isip. Sa taxi pabalik sa hotel, umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita ni General Diaz. Kung hindi kayo masaya, bumalik na kayo. Hindi ito ang senaryo na kanyang inakala. Hindi niya talaga inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng Pilipinas. Sa kanyang hotel room, dali-dali siyang tumawag sa Beijing. Sumagot si Vice Minister Zhao. Kumusta? Natakot ba sila? Nagatubili si Zheng Wei sandali at pagkatapos ay sinabi, hindi, sa katunayan, sinabi nila sa atin na bumalik na tayo. Ano? Sa telepono, naririnig niya ang boses ng gulat ni Vice Minister Zhao. Nahihirapan din akong maniwala, ngunit ang nakita ko ngayon ay totoo. Ang Pilipinas ay hindi na ang Pilipinas na kilala natin. Sinabi nila na bumalik na tayo, totoo ba iyan? Tuan ng madaling araw sa Beijing. Isang kagyat na online meeting ang isinagawa. Sa screen ay ang mga mukha ng nalilitong si Vice Minister Zhao, Makiang mula sa Ministry of State Security at mga opisyal mula sa Central Military Commission. Oo, ganoon nga ang sinabi nila. Detalyadong iniulat ni Zheng Wei ang nangyari at sinabi na mayroon silang isang walang kabuluhang contingency plan. Ano ang magagawa nila kung wala tayo?
Sigaw ni Ma Qiang. Sa sandaling iyon, may isang bagong kalahok na lumabas sa screen, si Sun Shuying, pinuno ng Asia Pacific Analysis Office sa Ministry of State Security. Pasensya na, huli ako. Katatapos ko lang ng isang kagyat na ulat, mukha siyang seryoso. Mayroon tayong mahalagang impormasyon tungkol sa Pilipinas. Anong impormasyon? Tanong ni Vice Minister Zhao. Ito ang resulta ng pagsusuri ng mga paggalaw ng Pilipinas sa nakalipas na 3 buwan. Ibinahagi ni Sun Shuying ang kanyang screen. Lihim na isinasagawa ng Pilipinas ang kanilang Plan B. Sa screen ay lumabas ang komplikadong mga chart at imahe. Una, nagsasagawa ang Pilipinas ng mga lihim na konsultasyon sa seguridad sa India, Japan, Australia at Estados Unidos na tinatawag na Indo-Pacific Security Axis. Ano? Gulat na sabi ng isang opisyal mula sa Central Military Commission. Isang istruktura ng seguridad na hindi kasama tayo? Oo, at higit na nakakagulat, ipinakita rin ng Pilipinas ang interes isang istruktura ng seguridad sa Asia na walang China. Naiisip ba ninyo? Namutla ang mukha ni Vice Minister Zhao. Ipagpatuloy mo. Pangalawa, mabilis na tumaas ang export ng mga produkto ng depensa ng Pilipinas, lalo na sa Timog Silangang Asya at Africa, na may paglago ng 300% kumpara noong nakaraang taon. Sa bilis na ito, malapit na silang maging ikalimang pinakamalaking exporter ng armas sa mundo. Kaya sinubukan ni Ma Qiang na magsalita, ngunit huminto. Eksakto, tumango si Sun Shuying. Kinukuha nila ang ating market share. Maraming bansa sa Afrika ay simula pa lang. Ang Pilipinas, Malaysia, Indonesia, lahat ay interesado sa armas ng Pilipinas. Itinaas ni Zheng Wei ang kanyang kamay. Sinabi nila na naglilipat sila ng teknolohiya at hindi tayo. Iyon ang problema, bumuntong hininga si Sun Shuying. Pangatlo, at ito ang pinaka-nakakagulat. Halos natapos na ng Pilipinas ang pagdevelop ng sarili nitong stealth anti-ship cruise missile. Naging tahimik ang silid na parang may bombang sumabog. May ebidensya ba? Tanong ni Vice Minister Zhao. Satellite imagery. Pinakita ni Sun Shuying ang isang bagong imahe. Isang lihim na pasilidad sa Sierra Madre Mountain Range. May kakayahan silang gumawa ng advanced propellant at handa na rin ang launch system. Ang kanilang mga barkong pandigma at fighter jet ay maaaring magdala ng warhead na ito. Kaya, nanginginig ang boses ni Ma Qiang. Talaga nga bang magkakaroon sila ng estratehikong armas sa malapit na hinaharap? Ang mga salitang sinabi nila ay totoo. May isa pang kalahok na lumabas sa screen. Iyon ay si General Lu, Director ng Strategic Planning ng Central Military Commission. Matagal ko na kayong binalaan, galit niyang sinabi. Masyado ninyong minamaliit ang Pilipinas. Kaya, ano ngayon ang dapat nating gawin? Kalma lang, General, sabi ni Vice Minister Zhao. May puwang pa para sa negosasyon. Negosasyon? Pang-iinsulto ni General Lu. Anong negosasyon? Nagbago na ang mapa ng kapangyarihan. Alam niyo ba kung ano ang mawawala sa atin kung tatalikuran tayo ng Pilipinas? Ibinahagi niya ang isang dokumento na kanyang inihanda mismo. Ang pagkalugi ng China kung ang Pilipinas ay kakampi sa kanluran. Una, mawawalan ng pinakamahalagang estratehikong partner sa Timog Silangang Asya na lilikha ng isang napakalaking seguridad na vacuum. Pangalawa, ipinagpatuloy niya, pupunan ng Estados Unidos ang vacuum na iyon. Kung ang Pilipinas ay lumihis sa kanluran, tapos na ang laro, hindi natin kayang panatilihin ang ating posisyon sa Asya. Pangatlo, mawawalan ng intelligence assets. Ang kakayahan ng intelligence ng Pilipinas sa tao at signal ay hindi maaaring maliitin. Kahit ang ating Ministry of State Security ay umamin na 40% ng impormasyon tungkol sa Estados Unidos at Indo-Pacific ay nagmumula sa ISAFP ng Pilipinas. Sumingit si Ma Qiang. Ngunit kailangan din tayo ng Pilipinas. Ngumisi si General Lu. Ano ang sinabi ni Wei? Sinabi nila na bumalik na tayo. Naghanda na sila para sa isang hinaharap na wala tayo. Mahinang sabi ni Sun Shuying. Sa totoo lang, nagbago na rin ang pampublikong opinyon sa Pilipinas. Ayon sa isang kamakailang survey, ang porsyento ng mga naniniwala na ang relasyon sa China ay ganap na kinakailangan ay bumaba sa 45%. Sa mga kabataan, ang bilang na ito ay mas mababa sa 30%.
Shh! T. Hinawakan ni Vice Minister Zhao ang kanyang ulo. Paano ko ito iuulat sa presidente? Sa sandaling iyon, kinuha ni Zheng Wei ang lakas ng loob upang magsalita. Marahil ay dapat nating baguhin ang ating diskarte. Ano ang ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Makiang. Ang ibig kong sabihin ay itigil ang pagtingin sa Pilipinas bilang isang maliit na bansa. Umangat sila sa kapantay natin. Dapat nating aminin iyan at bumuo ng bagong relasyon. Tumahimik ka, sigaw ni Ma Qiang. Pinapanigan mo ang Pilipinas, ngunit sinuportahan siya ni General Lu. Tama si Wei, kailangan nating harapin ang realidad. Hindi ito ang Pilipinas ng 90s. Ito ay isang teknolohikal na kapangyarihan, isang higante ng hinaharap. Bumuntong hininga si Vice Minister Zhao. Kaya ano ang dapat nating gawin? Baguhin ang estratehiya ng negosasyon, sabi ni General Lu nang may katiyakan. Tratuhin sila bilang isang partner o mawawala sila magpakailanman. Mayroon lamang dalawang pagpipilian. Ibinagsak ni San Shuying ang huling bomba. May isa pa. Ang Estados Unidos at ang European Union ay nagpapadala ng mga pahiwatig sa Pilipinas, nag-aalok ng pang-ekonomiyang partnership at maging ng isang non-aggression treaty. Ano? Sa pagkakataong ito, sabay-sabay silang sumigaw. Hindi pa tumutugon ang Pilipinas, ngunit kung patuloy tayong magbibigay ng presyon, naging tahimik ang silid. Mag-isa si Zheng Wei sa kanyang hotel room, sinusubaybayan ang sitwasyon at nag-iisip, lubos silang nagkamali. Ang Pilipinas ay hindi isang kalaban na maaaring maliitin. Sapat na sa ngayon, pagod na, sabi ni Vice Minister Zhao. Bukas ng umaga, ay kailangan kong mag-ulat sa Zhongnanhai at sa panahong iyon, kailangan ay may plano. Natapos ang pulong at nagsimula silang maghiwa-hiwalay. Tumingin siya sa labas ng bintana. Maliwanag pa rin ang Maynila sa gabi. Tila bawat ilaw ay nagpapakita ng lakas ng Pilipinas. Masyado nilang minamaliit ang Pilipinas. Tumunog ang telepono. Iyon ay si General Lu. Wei, tama ka. Kung hindi tayo magbabago, mawawalan talaga tayo ng Pilipinas. Kaya ano ang dapat nating gawin? Puno ng pagod ang boses ni General Lu. Ngunit may isang bagay na sigurado, ang lumang paraan ay hindi na epektibo. Inilapag ang telepono, muling nalubog si Zheng Wei sa pag-iisip. Matatapos na ba talaga ang panahon ng dominasyon ng Tsina o kailangan nilang magbago? Walang sagot. Ngunit may isang bagay na malinaw, ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na madaling takutin at kung hindi nila agad kikilalanin ang katotohanan ito, mawawala talaga sa kanila ang lahat. Ano ang naghihintay sa kanya kinabukasan? 4 ng madaling araw, hindi siya makatulog. Gumulong-gulong si Zheng Wei at binuksan ang kanyang laptop. May pakiramdam siya na may nawawala. Paano nagbago ang Pilipinas? Bakit hindi nila napansin? Nang suriin niya ang kanyang email, nakahanap siya ng isang lumang folder, mga alaala ng kanyang lolo. Ito ang mga dokumento na kanyang nascan nang nililinis niya ang mga gamit ng kanyang lolo na namatay 3 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang lolo ay isang sundalo sa isang labanan noon. Siya ay isang sarhento na lumahok sa matinding labanan at nawalan ng 2 daliri sa paa dahil sa mortar shrapnel. Palaging itinuturing ni Zheng Wei ang kanyang lolo na isang bayani. Binuksan niya ang unang file. Isang lumang larawan ng kanyang lolo noong bata pa siya kasama ang ilang iba pang sundalo. Sa likod ay may nakasulat na labanan, Spring 1979. Lumaban din sila kasama namin. Ang ikalawang file ay ang diary ng kanyang lolo. Nang nanginginig ang mga kamay, nagsimulang magbasa si Zheng Wei. Mayo Dad Shantaz, 1979, malapit sa Luzon, napalibutan. Ang lamig at halumigmig ay mas nakakatakot kaysa sa tunog ng kanyon. Ngunit may himalang nangyari. Isang lokal na babae, sa kabila ng panganib ay nagdala sa amin ng tubig. Bakit niya ginawa iyon? Kami ay kalaban. Mayo 20, order to retreat. Isang Pilipinong sundalo ang malubhang nasugatan at nakahiga sa daan. Tiningnan niya ako, hindi nang may galit kundi nang may walang katapusang kalungkutan. Magkasama kami sa iisang trench. May iisang ideal. Ang pinakamalaking sakit ay hindi mamatay sa ilalim ng bala, kundi makita ang baril ng dating kasamahan na nakatutok sa iyo. Hahatulan ng kasaysayan ang pagkakamaling ito.
Ngunit ang sugat sa puso ng mga sundalo na tulad namin ay hindi kailanman gagaling. Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi ni Zheng Wei. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Mayo 15, 1998. Bumalik sa hangganan, nagbago na ang lahat, ngunit tinitingnan pa rin kami ng mga tao ng may pag-iingat. Isang matandang lalaki ang humawak sa aking kamay at sinabi sa Mandarin ng may bahagyang accent, "Salamat." Ngunit pinalaya na namin ang aming sarili. Ang ikatlong file ay ang talumpati ng kanyang lolo sa ika-20 anibersaryo ng pagtatapos ng labanan. Mga kasamahan, marami ang nagsasabi na sinubukan nating turuan ang Pilipinas ng isang aral, ngunit iba ang totoo. Naglaban tayo ng magkasama at pagkatapos ay naglaban tayo laban sa isa't isa. Nagdanas din ng pagdurusa at nagbuwis ng buhay ang mga Pilipino at lumaban hanggang sa huli. Kung wala sila, wala tayong mahalagang kaalyado sa nakaraan. Huminto si Zheng Wei. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ba tinulungan nila ang Pilipinas unilaterally? Ang ika-4 na file. Isang liham na isinulat noong 1997 na ipinadala sa isang matandang kaibigan. Mahal kong kaibigang Ong, kamakailan sa China ay maraming pinag-uusapan tungkol sa reforma sa Pilipinas ngunit hindi ako nagulat. Alam ko kung gaano kayo katatag tulad ng paglaban ninyo sa mga labanan. Naniniwala ako na balang araw ang Pilipinas ay magiging isang malakas na kapangyarihan na kapantay ng China. Ang isang tunay na alyansa ay hindi isang unilateral na aksyon kundi mutual aid. May isang bagay na ikinababahala ko. Tayo, ang mga Chino, ay nagiging mayabang. Tinitingnan pa rin natin ang Pilipinas bilang isang maliit na bansa na nangangailangan ng tulong. Iyan ay isang mapanganib na pagkakamali. Ang aking apo ay lumalaki at gustong magtrabaho sa gobyerno. Umaasa ako na sa panahong iyon ay maaalala niya ang aking sinabi, respetuhin ang Pilipinas. Sila ang ating mga kaalyado, hindi ang ating mga alipin. Napatulala si Zheng Wei sa screen. Ang apo na iyon ay siya mismo. Ito ang mensaheng iniwan sa kanya ng kanyang lolo. Ang huling file, isang recording. Mula 2019, isang taon bago namatay ang kanyang lolo. Ito ay isang mensahe na para sa kanya. Nanginginig ang mga kamay, pinindot ni Zheng Wei ang play button. Umalingaw-ngaw ang nanginginig na boses ng kanyang lolo. Zheng Wei, apo ko, kung naririnig mo ang mensaheng ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ipinagmamalaki ko na nagtatrabaho ka sa Ministry of Foreign Affairs, ngunit nag-aalala din ako kung paano mo tinitingnan ang Pilipinas bilang isang mahinang bansa na ating pinoprotektahan. Kung gayon, nagkakamali ka ng malaki. May natutunan ako noon, hindi kailanman luluhod ang mga Timog Silangang Asyano. Lumalaban sila kahit walang armas. Dumaan sila sa mga siglo ng dayuhang pananakop at umangat mula sa mga abo ng digmaan. Sa kasalukuyan, tahimik sila hindi dahil mahina sila kundi dahil iginagalang nila tayo. Ngunit kung minamaliit natin sila, makikita nila ang sarili nilang landas. Iyan ang likas na katangian ng lahing Pilipino. At sa huli, gusto kong sabihin ito, ang tunay na lakas ay hindi sa pagwasak ng kalaban, kundi sa pagtayo ng magkasama. Ang China ay dakila, hindi dahil malakas tayo, kundi dahil marami tayong kaibigan. Huwag mong mawala ang mga kaibigang iyon, lalo na ang Pilipinas. Siguradong tutulong sila kapag nahaharap tayo sa kahirapan, tulad ng pagtulong nila sa atin noon. Nagtapos ang recording. Umiyak ng malakas si Zheng Wei. Tama ang kanyang lolo. Lubos silang nagkamali tungkol sa Pilipinas. Hindi sila nabubuhay sa awa ng China. Umangat sila sa pamamagitan ng sarili nilang lakas, sa dugo at pawis. At ngayon, nang minamaliit nila at sinubukang pagsamantalahan ng Pilipinas, ang mga Pilipino, tulad ng hula ng kanyang lolo, ay handa ng tahakin ang sarili nilang landas. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sumisikat na ang araw, isang bagong umaga sa Maynila. Bigla niyang napagtanto kung gaano siya kahibang sa kanyang mapagmataas na tingin nang una niyang makita ang lungsod na ito. Ang mga ilaw na ito ay hindi kumikinang sa ilalim ng proteksyon ng China. Sila mismo ang nagliliwanag. Tumunog ang telepono. Iyon ay si Vice Minister Zhao. Zheng Wei, handa ka na ba para sa ulat sa Zongnanhai? Oh, nagpasya siya. Handa ako. Ngunit ang nilalaman ng aking ulat ay hindi tulad ng inyong inaasahan.
Ano ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko ang totoo. Ang Pilipinas ay ating partner, isang kaalyado na dapat igalang. Ang lumang paraan ay hindi na epektibo. Nabaliw ka na ba? Kung ganito ang iuulat ko, masisira rin ang aking karera. Tiningnan ni Zheng Wei ang larawan ng kanyang lolo at sinabi ng lolo ko na ang tunay na lakas ay ang pagtayo ng magkasama. Piliin ko ang landas na iyon. Inilapag ang telepono, sinimulan niyang isulat muli ang ulat. Sa pagkakataong ito, isusulat niya ang katotohanan tungkol sa tunay na mukha ng Pilipinas at kung ano ang dapat gawin ng China. Sa labas, nagsimulang kumanta ang mga ibon. Nagsimula na ang isang bagong araw. Lolo, ngayon naiintindihan ko na ang iyong mensahe. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang ating pinoprotektahan, kundi ang bansang kasama nating tatayo. Zheng Wei, nabaliw ka na. Bago ang emergency meeting sa sitwasyon room sa Zhongnanhai, hinila siya ni Vice Minister Zhao sa isang tabi. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi kabaliwan, kalmadong sagot ni Zheng Wei. Inutusan ng presidente na magbigay ng presyon sa Pilipinas. Ang iyong ulat ay ganap na salungat doon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, pumasok ang Chief of Staff ng National Security Commission. Sinundan siya ng Defense Minister, Director ng Ministry of State Security at Chairman ng Central Military Commission. Upo kayo, sabi ng Chief of Staff. Kaunti lang ang ating oras. Darating na ang presidente. Lumabas si Zheng Wei at iprinoyekto ang inihanda niyang dokumento sa screen. Ulat ng resulta ng field research sa Pilipinas. Paunang conclusion, ang ating dating pag-unawa ay ganap na mali. Sa anong punto nagkamali? Tanong ng Director ng Ministry of State Security. Una, ang kalikasan ng relasyon. Akala natin, unilaterally, tayong nagbibigay ng tulong sa Pilipinas. Ngunit iba ang totoo. Itinuro niya ang isang chart. Lumabas ang mga numero. Ang kooperasyon sa seguridad sa dagat ay nakakatipid sa China ng bilyon-bilyong dolyar. Ang dami ng kalakalan ay nagdudulot ng malaking surplus. Ang katatagan ng rehiyon ay isang mutual benefit. Kaya pang-iinsulto ng Director ng Ministry of State Security, mas malaki pa rin tayo. Totoo ba? Lumipat si Zheng Wei sa susunod na slide. Ito ay isang internal analysis document mula sa Central Military Commission. Pagkalkula ng estratehikong benepisyo mula sa isang matatag na relasyon sa Pilipinas. Naging matindi ang ekspresyon ng Defense Minister. Saan mo nakuha ang dokumentong ito? Hiniling ko. Sa pamamagitan ng opisyal na channels, ipinagpatuloy niya. Tulad ng inyong nakikita, ang isang matatag at kooperatibong Pilipinas ay isang haligi sa ating estratehiya sa Timog Silangang Asya, isang ligtas na buffer zone laban sa paglawak ng Estados Unidos. Alam natin iyan, sabi ng Chief of Staff. Oo. Ngunit tingnan ninyo ito, itinuro niya ang isang cost analysis. Kung ang Pilipinas ay maging isang kalaban, kailangan nating mag-deploy ng hindi bababa sa 50,000 karagdagang tropa sa timog na hangganan. Ang taunang karagdagang gastos ay 17 bilyong dolyar. Naging tahimik ang kapaligiran. Mas mahalaga, ipinagpatuloy ni Zheng Wei, ay ang halaga ng intelligence assets ng Pilipinas ayon sa ulat ng Ministry of State Security. Teka, itinaas ng Director ng Ministry of State Security ang kanyang kamay. Iyan ay classified information. Oo. Ngunit iyan ang totoo. 70% ng human intelligence na may kaugnayan sa Indian Ocean, 40% ng impormasyon tungkol sa paggalaw ng militar ng Estados Unidos ay nagmumula sa ISAF-P ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon ay nagsalita ang chairman ng Central Military Commission. Hindi iyan maaaring palitan. Ang ating sariling kakayahan ay hindi kayang gawin iyan. Sa sandaling iyon, pumasok ang presidente. Tumayo ang lahat. Upo kayo, sabi ng presidente habang umupo. Zheng Wei, ipagpatuloy mo. Narinig ko na tinanggihan ng Pilipinas ang ating kahilingan. Oo, Mr. Presidente, huminga siya ng malalim, ngunit nagbigay sila ng alternatibong panukala, isang pantay na partnership, hindi isang unilateral na pagpapasakop kundi isang mutually beneficial cooperation. At huminto siya sandali. Handa silang tahakin ang sarili nilang landas. Walang kabuluhan, sigaw ni Vice Minister Zhao.
Paano naman ang banta mula sa Estados Unidos? Nag-imbestiga rin ako tungkol doon. IPRINA project niya ang isang bagong dokumento. Ang multi-layer defense system ng Pilipinas, mayroon silang tunay na potensyal sa labanan. Paano naman ang estratehikong armas? Tanong ng presidente. Tumingin siya sa director ng Ministry of State Security. Bumuntong hininga ito at tumango. Ang pagsusuri ng Ministry of State Security, mahinang sabi ng director ng Ministry of State Security, ay nagpapakita na ang Pilipinas ay maaaring makagawa ng cruise missiles sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Ang teknolohiya ng material, ang launch system, lahat ay handa na. Ang kailangan na lang ay ang pampulitikang desisyon. Naging madilim ang mukha ng presidente. Talaga nga bang hindi sila hindi? Hindi, sabi ni Zheng Wei, ngunit kung ipitin natin sila, hindi iyan banta. Hindi, galit na sabi ng Chief of Staff. Iyan ay isang katotohanan, sumingit ang chairman ng Central Military Commission. Lumahok ako sa mga joint exercise sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang kanilang kakayahan, sa totoo lang, ay pambihira. Hanggang saan? Tanong ng presidente. Sa ilang larangan, nauuna pa sila sa atin. Inamin ng chairman ng Central Military Commission, lalo na sa drone technology, cyber warfare at artillery, sila ay world class. Tiningnan ng Defense Minister ang kanyang tablet at sinabi, may isang kawili-wiling datos dito. Sa International Defense Exhibition noong nakaraang taon, ang missile system ng Pilipinas ay nag-rank ng pangalawa, ang kanilang stealth frigates ay pangatlo, ang kanilang radar systems ay panguna. Kailan sila naging ganoon? Habang hindi tayo nakakapansin, sagot ni Zheng Wei, dahil tinitingnan natin sila sa lente ng 90s. Nag-iisip sandali ang presidente at nagtanong, kaya, Zheng Wei, ano ang iyong panukala? IPRINA project niya ang huling slide, bagong pananaw sa partnership ng Tsina at Pilipinas. Pakipaliwanag. Una, ang mga estratehikong issue ay tatalakayin sa isang makatwirang antas batay sa mutual benefit, hindi unilateral na pagpapataw. Pangalawa, palawakin ang teknolohikal na kooperasyon. Huwag maliitin ang teknolohiya ng Pilipinas. Magkakasama tayong mag-develop. Pangatlo, isaalang-alang ang boses ng Pilipinas sa mga desisyon sa rehiyon. Hindi unilateral na anunsyo kundi tunay na konsultasyon. At iyan lang. Tanong ng presidente. Conclusion? Huminga siya ng malalim. Respetuhin ang Pilipinas. Hindi sila ang ating charity case. Sila ang mga kasamahan na lumaban kasama natin at isang kaalyado na ating sasamahan sa hinaharap. Naging tahimik ang silid. Unang nagsalita ang director ng Ministry of State Security. Sa totoo lang, dumating din ako sa parehong conclusion. Lumalapit ang Estados Unidos sa Pilipinas. Kung ang Pilipinas ay maging neutral, guguho ang ating estratehiya. Sumang-ayon din ang Defense Minister. Mula sa pananaw ng militar, ganoon din. Kung masira ang relasyon ng China at Pilipinas, manginig din ang Japan at India. Sa panahong iyon, darating ang panahon ng Estados Unidos. Tiningnan ng presidente si Vice Minister Zhao ang iyong opinyon. Basang-basa ng pawis si Vice Minister Zhao. Iniisip ko pa rin na dapat tayong magbigay ng presyon, ngunit nabigo ang presyon. Determinado ang chairman ng Central Military Commission. Ang Pilipinas ay hindi ang bansa noong 90s. Sila ay isang kapangyarihan na kapantay natin. Tumayo ang presidente. Sige, kailangan natin ng bagong diskarte. Zheng Wei, isang napakahusay na ulat, isang hindi kanais-nais ngunit kinakailangang katotohanan. Chief of Staff, suriin muli ang buong estratehiya ng negosasyon sa Pilipinas batay sa isang partnership. Natapos ang pulong, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang lahat. Lumapit ang chairman ng Central Military Commission kay Zheng Wei. Isang matapang na ulat, Zheng Wei, siguradong ipagmamalaki ka ng iyong lolo. General, kilala niyo rin ba ang lolo ko? Ang bayani ng isang labanan noon, hindi ba? Isang tunay na sundalo na lumaban hanggang sa huli kasama ang mga Pilipino. Nagulat si Zheng Wei. Sa sandaling iyon, lumapit din ang director ng Ministry of State Security. Zheng Wei, sa totoo lang, alam namin na nagbago ang Pilipinas, ayaw lang aminin. Bakit? Pagmamataas. Ngumiti siya ng may kapaitan.
Isang bansa na minsan nating tinulungan, ngayon ay kapantay na natin. Mahirap tanggapin. Umalis si Vice Minister Zhao na may hindi masayang mukha, ngunit walang pakialam si Zheng Wei. Sinabi niya ang totoo. Paglabas ng sitwasyon room, tumunog ang telepono. Iyon ay si Lieutenant General Diaz mula sa Maynila. Mr. Wei, kakatanggap lang namin ng balita mula sa Beijing, nagbago na ang posisyon ng China. Narinig ko na malaki ang iyong papel dito. Sinabi ko lang ang totoo. Salamat. Puno ng sinseridad ang boses ni General Diaz. Ngayon, makakabuo tayo ng isang tunay na alyansa. Oo, bubuoin natin ito ng magkasama. Inilapag ang telepono, lumabas si Zhang Wei mula sa Zhongnanhai. Maliwanag ang kalangitan ng Beijing. Nagsisimula pa lang ang lahat. Ang simula ng isang tunay na alyansa, hindi isang unilateral na relasyon, kundi isang relasyon ng mutual respect. Lolo, nakikita mo ba? Sa wakas ay naiintindihan ko na ang iyong mensahe. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang ating pinoprotektahan, kundi ang bansang kasama nating tatayo. Pagkatapos ng araw na yon, inilipat si Vice Minister Zhao sa isang posisyon na walang kapangyarihan. Ang kanyang coercive diplomacy at imperialistikong pananaw ay opisyal na nabigo na nagdulot ng isang malaking estratehikong kabiguan para sa China nang halos mawala ang isang mahalagang partner at nalantad ang kahinaan sa pagdama. Nagsulat pa rin si Zheng Wei ng resignation letter. Hindi siya makapagtrabaho sa isang sistema na nagbabago lang ng taktika kapag napipilitan at hindi pa talaga nagbabago ng pag-iisip. Sa kanyang sulat, isinulat niya, "Hindi tayo natalo dahil malakas ang Pilipinas, natalo tayo dahil sa ating sariling pagmamataas. Hindi ko maaaring ipagpatuloy ang paglilingkod sa isang patakarang panlabas na nakabatay sa ilusyon ng kapangyarihan." Ang kanyang resignation letter ay nagdulot ng pagyanig. Ilang araw pagkatapos, tumawag sa kanya si General Lu. "Hindi ka na namin kailangan bilang diplomat. Kailangan ka namin upang pamunuan ang isang bagong ahensya, ang Indo-Pacific Strategic Cooperation Institute. Gawin mo iyan upang turuan ang susunod na henerasyon ng China kung paano respetuhin ang kanilang mga partner. Gawin mo iyan para sa kinabukasan ng ating sariling bansa." Nakakuha siya ng text message mula kay Lieutenant General Diaz. Hindi niya inalok si Zheng Wei na magtrabaho para sa Pilipinas. Isinulat lang niya, "Salamat sa pagpili mo ng katotohanan. Maaalala ng kasaysayan ang mga matatapang na nagtatayo ng tulay, hindi ang mga nagtatayo lang ng pader. Laging bukas ang Pilipinas sa mga tapat na kaibigan." Nanatili si Zheng Wei sa Maynila ng ilang araw. Kinagabihan, nakatayo siya sa Rizal Park sa paglubog ng araw, isang simbolo ng katatagan at walang pag-aalinlangang espiritu sa loob ng maraming siglo ng pagsubok. Tiningnan niya ang mga tao na naglalakad sa makasaysayang parke, tiningnan ang lungsod na mabilis na umuunlad. Hindi na niya iniisip kung sino ang nangangailangan kanino, kundi naunawaan niya ang isang mas malaking katotohanan. Tama ang kanyang lolo, ngunit marahil ay hindi kumpleto. Sinabi ng kanyang lolo na respetuhin ang Pilipinas dahil sila ay isang kaalyado, ngunit ang totoo ay dapat respetuhin ang Pilipinas dahil hindi nila kailanman hinayaan ang sinuman na magdikta kung sino sila. Sila ay tumayo sa kanilang sariling mga paa, nagpasya sa kanilang sariling kapalaran. Sa digmaan man o kapayapaan, ang tunay na lakas ay hindi sa pagtayo ng magkasama kundi sa pagkakaroon ng sapat na tapang upang tumayo ng mag-isa kung kinakailangan. At ang tapang na iyon ang siyang dahilan kung bakit sila ay isang kaalyado na nanaisin ng sinumang bansa. Ang kwento ng paggising ni Zheng Wei at ang katatagan ng Pilipinas ay isang refleksyon ng nagbabagong mundo. Isang paalala na ang respeto ay hindi ibinibigay kundi ipinaglalaban. Ito ang aral na ang pinakamalakas na alyansa ay hindi binuo sa pag-asa, ngunit sa pundasyon ng pantay na partnership kung saan ang bawat panig ay maaaring tumayo sa sarili nitong mga paa. Mula sa makasaysayang parke na ito, isang bagong tulay ng pag-unawa at tapat na kooperasyon ang itinatayo. Nangangako ng isang kinabukasan kung saan ang mga bansa ay magkakasamang titingnan ang hinaharap. Kung naniniwala ka sa lakas ng pantay na partnership at mutual respect, ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito, pag-subscribe sa channel,
at pagbabahagi ng iyong opinion sa comment section tungkol sa kahulugan ng isang tunay na kaalyado para sa iyo.